Noong January 4, 2011, isang emergency call ang pumasok sa Alberta, Canada. Sa kabilang linya ay isang Filipina na halos hindi na maintindihan sa sobrang pag-iyak. Nanginginig ang kanyang boses habang paulit-ulit niyang sinasabing kailangan niya ng tulong. Pag-uwi niya sa kanilang inuupahang bahay, nadatnan niya ang kanyang asawa na nakahandusay sa sahig, naliligo sa sariling dugo. Ilang minuto lamang ang lumipas ay rumisponde ang mga pulis at mga paramedic. Ngunit pagdating nila, wala na silang nagawa. Patay na ang biktima. Kinilala ang lalaki bilang si Joel, isang Pilipinong ilang linggo pa lamang naninirahan sa Canada. Ayon sa isinagawang autopsy, nagtamo siya ng 20 saksak at 2 sa mga sugat na yon ang tumagos sa kanyang puso. Dahil sa tindi ng mga pinsala, malinaw sa mga investigador na matinding karahasan ang naganap sa loob ng bahay. Agad na isinara ng pulisya ang buong lugar bilang crime scene. Sinuri ang bawat silid, bawat patak ng dugo, bawat bakas na maaaring makatulong sa pagtukoy sa salarin. Sa unang tingin, tila isa lamang itong pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Ngunit habang mas lumalalim ang investigasyon, isa-isang lumitaw ang mga detalyeng hindi tugma sa teoryang iyon. At habang dumarami ang kanilang natutuklasan, unti-unti ring nabuo ang isang katotohanang ikinagulat, hindi lamang ng mga investigador, kundi maging ng buong Filipino community sa Canada. Ang pangunahing suspect ay hindi isang serial killer. Hindi rin isang profesional na magnanakaw, kundi isa ring Pilipino. Ngunit paano nauwi sa ganoong trahedya ang 2 Pilipinong parehong nangarap lamang ng mas magandang buhay sa ibang bansa? Para maintindihan ang nangyari, kailangan muna nating balikan ang simula ng kanilang kwento. Katulad ng milyon-milyong Pilipinong nangingibang bansa, hindi marangyang buhay ang pangarap nina Joel at Divina. Hindi sila naghahangad ng malaking bahay o mamahaling sasakyan. Ang gusto lamang nila ay magkaroon ng matatag na kabuhayan, sariling tahanan, at pagkakataong bumuo ng pamilyang hindi na kailangang mag-alala sa bawat gastusin. Isa sa kanila ay si Divina, isang masipag at determinadong Filipina na matagal nang naniniwalang limitado ang oportunidad na naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Habang tumatagal, lalo niyang naramdaman na kung gusto niyang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang magiging pamilya nila ng kanyang asawa, kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang. Kaya noong unang bahagi ng 2000, nagpasya siyang subukan ng kapalaran sa Canada bilang caregiver. Hindi naging madali ang proseso. Dumaan siya sa iba't ibang interview, medical examination, at napakaraming dokumentong kailangang asikasuhin. Ilang buwan din ang kanyang hinintay bago tuluyang dumating ang balitang matagal niyang ipinagdarasal. Natanggap siya. Masaya siya dahil natupad ang isa sa pinakamalaki niyang pangarap. Ngunit kasabay ng saya ay isang napakabigat na kapalit. Kailangan niyang iwan sa Pilipinas ang kanyang asawa, si Joel. Lumaki si Joel sa Cagayan de Oro. Bata pa lamang silang magkapatid nang mawalan sila ng parehong magulang. Dahil dito, lumaki siya sa pangangalaga ng kanilang mga kamag-anak. Maaga niyang natutunan ang hirap ng buhay at kung paano magsikap kahit kulang ang kanilang kinagis ng pamilya. Sa kabila ng lahat ng yon, kilala siya ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang tahimik, magalang at mabuting tao. Hindi siya mahilig sa gulo at mas gusto niyang mamuhay ng simple. Isa siyang lalaking inuuna ang pamilya at handang magsakripisyo para sa mga taong mahal niya. Nang magkakilala sila ni Divina, mabilis nilang nakita sa isa't isa ang parehong pangarap. Pareho silang naniniwalang balang araw ay magkakaroon din sila ng sariling tahanan at mas maayos na buhay kaysa sa kanilang kinalakihan. Ngunit alam nilang hindi iyon madaling makakamit kung pareho silang mananatili sa Pilipinas.
Kaya nang magkaroon ng pagkakataon si Divina na makapagtrabaho sa Canada, pareho nilang tinanggap ang pinakamahirap na desisyong kailangan nilang gawin. Ang pansamantalang magkahiwalay, hindi naging madali ang sumunod na mga taon. Habang nagsisimula si Divina ng bagong buhay sa Alberta, naiwan naman si Joel sa Pilipinas. Magkaiba ang time zone, magkalayo ang distansya, at tanging mga tawag at mensahe lamang ang nagsisilbing tulay sa kanilang relasyon. May mga panahong sabay silang nagdiriwang ng kaarawan sa pamamagitan lamang ng video call. Ang mga anibersaryo nilang mag-asawa ay dumaraan nang hindi sila magkasama. Kahit ang simpleng pagkain sa iisang hapag ay naging isang bagay na kailangan pa nilang pagtiisan ng maraming taon. Ngunit hindi sila sumuko. Habang nagtatrabaho bilang caregiver, buong sipag na ginampanan ni Divina ang kanyang tungkulin. Hindi siya naging maluho. Sa halip, halos bawat dolyar na kanyang kinikita ay may nakalaan ng paggagamitan. Nagpapadala siya ng pera sa Pilipinas, nag-iipon para sa kanilang kinabukasan, at higit sa lahat, inilalaan ng malaking bahagi nito para sa petisyon ni Joel. Alam niyang isang araw ay matatapos din ang kanilang paghihintay. Lumipas ang 1 taon, naging 2, hanggang sa naging 3. Bawat taon ay umaasa silang iyon na ang huli nilang Paskong magkahiwalay, ngunit patuloy na humahaba ang kanilang paghihintay. Gayunpaman, hindi sila nawalan ng pag-asa. Makalipas ang halos 6 na taon, dumating ang balitang matagal na nilang ipinagdarasal. Naaprubahan na ang visa ni Joel. Hindi na nagdalawang isip si Divina. Agad niyang inayos ang lahat ng kinakailangang dokumento at ipinag-book ng flight ang kanyang asawa papuntang Alberta. Noong Disyembre ng 2010, sa wakas ay muling nagkita ang mag-asawa. 6 na taon nilang hinintay ang sandaling iyon. Para kay Joel, unang beses niyang makakita ng makapal na snow. Ang dating napapanood lamang niya sa telebisyon ay ngayon ay nasa harapan na niya. Ang malamig na hangin ng Canadian winter, ang mga kalsadang nababalutan ng puting snow, at ang makukulay na ilaw ng Pasko ay tila simbolo ng bagong simula para sa kanilang dalawa. Masaya siyang ipinakilala ni Divina sa kanyang mga kaibigan sa Filipino community. Mainit siyang tinanggap ng mga Pilipinong matagal nang naninirahan sa Alberta. Kasama nilang ipinagdiwang ang Pasko at Bagong Taon. Nagkuwentuhan, nagtawanan, at nagplano para sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Habang naghahanap pa lamang ng trabaho si Joel, si Divina naman ay patuloy na nagtatrabaho bilang caregiver. Madalas nilang pag-usapan ang mga plano nila para sa susunod na mga taon. Makapag-ipon, magkaroon ng sariling bahay, at balang araw ay bumuo ng pamilya. Sa unang tingin, tila wala nang makahahadlang sa mga pangarap na matagal nilang ipinaglaban. Ngunit habang masayang binubuo ng mag-asawa ang kanilang bagong buhay sa Canada, may isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng kanilang masayang pagsasama. Isang lihim na walang kamalay-malay si Joel, at ang lihim na yon ang unti-unting magdadala sa kanilang lahat sa isang trahedyang yayanig sa buong Filipino community sa Canada. Nang tuluyan ng magkasama sina Divina at Joel sa Canada, inakala nilang tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang buhay. Matapos ang halos 6 na taong pagkakahiwalay, sa wakas ay hindi na nila kailangang umasa sa mahahabang tawag sa telepono o sa mga mensaheng ipinapadala sa magkaibang time zone. Araw-araw na silang magkasamang gumigising, sabay kumakain, at sabay nagpaplano para sa kinabukasan. Para sa kanilang dalawa, ito na ang simula ng bagong kabanata ng buhay na matagal nilang ipinaglaban. Habang naghahanap pa lamang ng permanenteng trabaho si Joel, ipinagpatuloy naman ni Divina ang kanyang trabaho
bilang caregiver. Dahil ilang taon na rin siyang naninirahan sa Alberta, nakabuo na siya ng maraming kaibigan sa Filipino community. Karaniwan ng nagtitipon-tipon ang mga Pilipino tuwing may okasyon, nagsasalo-salo sa pagkain, nagkukwentuhan tungkol sa buhay sa Canada, at nagtutulungan sa isa't isa. Para sa maraming OFW, ang mga ganitong pagtitipon ang nagsisilbing pansamantalang kapalit ng pamilya na naiwan nila sa Pilipinas. Isa sa mga taong madalas makasama ni Divina sa mga pagtitipong ito ay isang Pilipinong nagngangalang Franco. Katulad nila, ng ibang bansa rin siya upang maghanap ng mas magandang kinabukasan. Pareho silang dumaan sa hirap ng pagiging OFW, malayo sa pamilya, nag-a-adjust sa bagong kultura at nagsisikap makabuo ng panibagong buhay sa ibang bansa. Dahil sa mga pagkakatulad na yon, naging magaan ang kanilang samahan. Sa simula, wala namang kakaiba sa kanilang relasyon. Magkaibigan lamang sila sa paningin ng mga taong nakakakilala sa kanila. Ngunit habang lumilipas ang panahon at patuloy na wala sa Canada si Joel, unti-unting nagbago ang lahat ayon sa mga detalyeng lumabas kalaunan sa investigasyon at sa naging testimonya sa korte. Ang simpleng pagkakaibigan ni Divina at Franco ay nauwi sa isang lihim na relasyon. Hindi malinaw kung sino ang unang nahulog ang loob, ngunit ang malinaw ay tumagal ang kanilang ugnayan ng ilang taon habang nasa Pilipinas pa si Joel at patuloy na naghihintay na maaprubahan ang kanyang visa. Sa panahong iyon, si Franco ang isa sa mga taong madalas makasama ni Divina. Siya ang kasama nito sa ilang lakad, sa mga pagtitipon ng Filipino community, at sa mga pagkakataong nararamdaman ni Divina ang matinding lungkot ng pagiging malayo sa asawa. Habang tumatagal, lalo silang naging malapit sa isa't isa. Para kay Franco, hindi iyon basta panandali ang relasyon lamang. Sa kanyang naging salaysay sa korte, sinabi niyang naniwala siyang seryoso ang kanilang pagsasama. Habang tumatagal ang relasyon nila, umasa siyang balang araw ay magkakaroon sila ng pagkakataong magsimula ng sariling buhay bilang magkasintahan. Ngunit may isang malaking balakid na hindi kailanman nawala. May asawa si Divina at ang asawang iyon ay patuloy na naghihintay sa Pilipinas. Walang kaalam-alam sa lihim na relasyong nabuo habang sila ay magkalayo. Habang lumilipas ang mga taon, lalo lamang naging komplikado ang sitwasyon. Sa isang banda, patuloy na ginagawa ni Divina ang lahat upang maipetisyon ang kanyang asawa sa Canada. Sa kabilang banda naman, patuloy rin ang kanyang relasyon kay Franco. Dalawang magkaibang buhay ang tila sabay niyang sinusubukang panatilihin. Pagkatapos ng halos 6 na taong paghihintay, dumating ang balitang matagal nang inaasam ni Divina at Joel. Naaprubahan na ang visa ni Joel. Ang balitang iyon ay napuno ng saya para sa mag-asawa. Ngunit hindi ganoon ang naging epekto nito kay Franco. Mula sa araw na dumating si Joel sa Alberta noong Disyembre 2010, nagsimulang magbago ang lahat. Natural lamang na mas maraming oras ang ginugol ni Divina sa kanyang asawa. Magkasama silang namamasyal, dumadalo sa mga pagtitipon ng mga Pilipino at nagpaplano ng kanilang kinabukasan. Ang mga panahong dating inilalaan ni Divina kay Franco ay unti-unti nang nabawasan. Hindi naging madali para kay Franco ang pagbabagong iyon. Ayon sa kanyang sariling testimonya, nahirapan siyang tanggapin na bumalik na sa buhay ni Divina ang legal nitong asawa. Sa isip niya, ilang taon na silang magkasama habang nasa Pilipinas si Joel. Hindi niya basta kayang putulin ang relasyong nabuo sa loob ng mahabang panahon. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang nagkikita at nag-uusap ni Divina kahit naroon na si Joel. Hindi man lantaran na natiling buhay ang kanilang komunikasyon. Habang sinusubukan ni Divina
na ayusin ang kanyang buhay bilang asawa. Tila hindi pa rin tuluyang natatapos ang koneksyon nila ni Franco. Unti-unti itong naging dahilan ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi malinaw kung nais na bang tapusin ni Divina ang kanilang relasyon o nahihirapan lamang siyang gawin iyon. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi na maaaring manatili ang dating sitwasyon ngayon na magkasama na muli ang mag-asawa sa ilalim ng iisang bubong. Sa kabilang banda, walang anumang indikasyon na alam ni Joel ang nangyayari. Habang abala siya sa paghahanap ng trabaho at pag-a-adjust sa kanyang bagong buhay sa Canada, nananatili siyang naniniwalang maayos ang kanilang pagsasama. Para sa kanya, nagsisimula pa lamang silang bumawi sa 6 na taong pagkakahiwalay. Hindi niya alam na habang masaya siyang bumubuo ng mga bagong pangarap kasama ang kanyang asawa, may isang taong unti-unting nahihirapang tanggapin ang kanyang pagdating. Habang papalapit ang unang linggo ng January, 2011, mas lalong naging mabigat ang sitwasyon. Ang relasyong matagal na nilang naitago ay tila papalapit na sa puntong hindi na ito maaaring ipagpatuloy. May mga usaping kailangang tapusin, may mga emosyon na kailangang harapin, at may mga desisyong hindi na maaaring ipagpaliban. Ngunit walang sino man sa kanilang tatlo ang makapaghuhula na sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga desisyong iyon ay hahantong sa isang trahedyang yayanig sa buong Filipino community sa Canada. Noong Enero 4, 2011, nagsimula ang araw na yon na tila walang ipinapahiwatig na anumang panganib. Katatapos lamang ng mga pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon, at unti-unti nang bumabalik sa normal ang takbo ng buhay sa Alberta. Para kina Divina at Joel, isa lamang itong karaniwang araw na bahagi ng kanilang bagong buhay sa Canada. Maagang umalis si Divina upang pumasok sa kanyang trabaho bilang caregiver. Tulad ng nakasanayan, iniwan niya si Joel sa kanilang inuupahang bahay. Dahil wala pa itong permanenteng trabaho noon, karaniwan na siyang naiiwan mag-isa habang nagtatrabaho ang kanyang asawa. Wala namang kakaiba sa umagang iyon. Nagpaalaman silang mag-asawa gaya ng nakagawian. Walang ideya na yun na pala ang huling pagkakataong makikita ni Divina ang kanyang asawa na buhay. Habang lumilipas ang mga oras, tahimik lamang ang buong lugar. Walang kapitbahay na nagulat ng anumang kaguluhan. Wala ring agarang indikasyon na may masamang mangyayari sa bahay ng mag-asawa. Ngunit ayon sa mga ebidensyang kalaunang nakalap ng mga investigador, sa pagitan ng pag-alis ni Divina at ng kanyang pag-uwi, may isang taong nagtungo sa kanilang bahay. Ang taong iyon ay si Franco. Batay sa naging testimonya niya sa korte, nagtungo siya roon upang makausap si Divina tungkol sa kanilang relasyon. Subalit pagdating niya sa bahay, hindi si Divina ang kanyang nadatnan, kundi si Joel. Walang ibang taong nakasaksi sa naging pag-uusap ng dalawang lalaki. Wala ring CCTV sa loob ng bahay na makapagpapakita kung paano nagsimula ang kanilang komprontasyon. Ang tanging nalaman ng mga investigador ay ang resulta ng nangyari sa loob ng bahay. Ayon sa depensa ni Franco, nauwi umano sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap at kalaunan ay naging pisikal ang komprontasyon. Iginiit niyang napilitan lamang siyang lumaban at ginawa niya ang lahat bilang pagtatanggol sa sarili. Ngunit nang suriin ng mga forensic investigator ang crime scene at ang mga naging sugat ng biktima, maraming tanong ang lumitaw kung tugma nga ba ang kanyang kwento sa mga pisikal na ebidensyang naiwan sa loob ng bahay. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang tahanang minsang pinangarap buuin ni Divina at Joel ay naging isang marahas na crime scene. Paulit-ulit na sinaksak si Joel, hindi isa, hindi 5, kundi 20 beses. 2 sa mga saksak na yon ang tumagos sa kanyang puso. Mga sugat na naging direktang dahilan ng kanyang pagkamatay.
Dahil sa dami ng tinamong saksak, malinaw sa medical examiner na matindi ang karahasang naganap. Hindi ito isang simpleng aksidenteng komprontasyon, kundi isang pag-ataking nag-iwan ng napakaraming tanong. Matapos ang insidente, umalis ang salarin sa bahay at iniwang nakahandusay si Joel sa sahig. Wala nang ibang tao sa loob ng bahay na maaaring tumulong sa kanya o agad na tumawag ng saklolo. Samantala, ipinagpatuloy lamang ni Divina ang kanyang trabaho. Walang kaalam-alam sa nangyari habang siya ay wala. Habang lumalalim ang hapon, ilang beses niyang sinubukang kontakin ang kanyang asawa. Ayon sa mga ulat, may mga pagkakataong hindi niya ito makontak, ngunit hindi pa niya agad iyon pinaghinalaan. Maaaring abala lamang ito, nagpapahinga, o baka lumabas sandali. Wala pang dahilan upang isipin niyang may nangyaring trahedya. Pagkatapos ng kanyang trabaho, umuwi siya sa kanilang inuupahang bahay. Pagbukas pa lamang niya ng pinto, may kakaiba na siyang naramdaman. Tahimik ang buong bahay. Walang sumalubong sa kanya. Ilang hakbang pa lamang ang kanyang naisasagawa nang makita niya ang eksenang habang buhay nang mananatili sa kanyang alaala. Nakahandusay sa sahig ang kanyang asawa. Duguan. Hindi na gumagalaw. Sa matinding pagkabigla, agad niyang tinawagan ng siyam isa-isa. Halos hindi na maintindihan ng dispatcher ang kanyang sinasabi dahil sa labis na pag-iyak at pagkataranta. Paulit-ulit lamang niyang ipinaliwanag na pag-uwi niya ay natagpuan niyang duguan ang kanyang asawa at kailangan niya ng agarang tulong. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating ang mga pulis at mga paramedic. Agad nilang sinuri ang kalagayan ni Joel, ngunit wala na silang nagawa. Idineklara siyang dead on the spot. Mabilis na isinara ng mga awtoridad ang buong bahay bilang crime scene. Nilagyan ng police tape ang paligid habang isa-isang pinapasok ang mga forensic investigator. Maingat nilang kinuhanan ng larawan ang bawat silid, bawat patak ng dugo, bawat bakas ng sapatos, at bawat posibleng ebidensyang maaaring makatulong upang matukoy ang salarin. Kasabay nito, isinailalim sa autopsy ang katawan ni Joel. Kinumpirma ng medical examiner na nagtamo siya ng 20 saksak at 2 rito ang tumagos sa kanyang puso. Ang dami at lokasyon ng mga sugat ay nagpapakitang matindi ang naging komprontasyon sa loob ng bahay. Sa puntong yon, wala pang malinaw na motibo ang mga investigador. Walang testigong nakakita sa mismong pagpatay at wala ring agarang suspect. Dahil dito, sinimulan nilang suriin kung may nawawalang mga gamit sa bahay na maaaring magpahiwatig na pagnanakaw ang dahilan ng krimen. Sa unang tingin, tila may mga bagay na hindi na makita sa loob ng bahay. Ito ang naging dahilan upang mabuo ang unang teorya ng mga investigador. Posible kayang isa itong robbery na nauwi sa pagpatay. Ngunit habang mas maingat nilang sinusuri ang bawat detalye ng crime scene, napansin nilang may ilang ebidensyang tila hindi umaayon sa isang karaniwang pagnanakaw. May mga bakas na nagpapahiwatig na maaaring personal ang motibo ng salarin. May mga tanong na hindi kayang sagutin ng robbery theory lamang. Kung pagnanakaw nga ang motibo, bakit ganoon kalupit ang paraan ng pagpatay? Bakit 20 beses sinaksak ang biktima? At bakit may mga ebidensyang tila nagtuturo sa isang taong kilala mismo ng mag-asawa? Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting mababago ang direksyon ng buong kaso. Ang simpleng robbery na una nilang pinaniniwalaan ay mauuwi sa pagtuklas ng isang lihim na relasyon, isang nawawalang ebidensya, at isang serye ng mga forensic findings na tuluyang magtuturo sa tunay na salarin. Sa mga sumunod na araw, halos wala nang ibang pinag-uusapan ang Filipino community sa Alberta, kundi ang malagim na sinapit ni Joel. Marami ang hindi makapaniwalang ang isang lalaking ilang linggo pa lamang sa Canada.
ay bigla na lamang naging biktima ng isang napakabrutal na krimen. Habang nagdadalamhati ang mga nakakakilala sa kanya, abala naman ang Calgary Police at ang kanilang homicide unit sa pagbuo ng bawat piraso ng palaisipan na iniwan ng salarin. Isa-isang binalikan ng mga forensic investigator ang bawat sulok ng bahay. Sinukat nila ang bawat bakas ng dugo, sinuri ang mga fingerprints, at inimbentaryo ang lahat ng gamit sa loob ng bahay. Napansin din nilang bukas ang garahe at maging ang pintong papasok sa bahay ay hindi nakakandado. Dahil dito, nabuo ang unang teorya ng mga detective. Maaring isang robbery gone wrong ang nangyari. Posibleng may magnanakaw na pumasok sa bahay, ngunit nang mahuli siya ni Joel, ay nauwi ang lahat sa madugong komprontasyon. Lalong tumibay ang teoryang yon nang makita nilang tila hinalughog ang kwarto ng mag-asawa. Bukas ang ilang kabinet at tila may mga gamit na nawawala. Isa sa mga pinakamahalagang hindi na makita ay ang laptop ni Joel. Sa puntong iyon, inisip ng mga investigador na maaaring dinala ito ng salarin matapos ang krimen upang pagtakpan ang kanyang mga bakas. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang nagpabago sa direksyon ng kaso. May isang lalaki ang lumapit sa isang pulis at iniabot ang isang laptop. Sinabi niyang nakita niya lamang ito at naisip niyang dapat itong isuko dahil napansin niyang may mga bahid ng dugo. Ang lalaking yon ay si Shane Thompson. Hindi lingid sa kaalaman ng mga awtoridad ang kanyang pangalan dahil kilala na siya noon sa ilang insidente ng pagnanakaw. Dahil dito, agad siyang naging person of interest sa kaso. Kaagad siyang dinala ng mga detective para sa masusing interview. Habang inuusisa siya tungkol sa pinagmulan ng laptop, sinabi niyang wala siyang kinalaman sa pagpatay. Ayon sa kanyang salaysay, nakita lamang niya ang laptop at dahil napansin niyang may dugo ito, ay minabuti niyang ibigay sa pulis. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang kwento. May isa pa raw siyang nakita. Hindi lamang laptop ang itinapon sa lugar na yon. Mayroon ding isang duguang kutsilyo. Agad niyang itinuro sa mga detective ang basurahang pinagkunan niya ng laptop. Nang puntahan ito ng forensic team, natagpuan nila ang isang kutsilyong may mga bakas ng dugo na nakatago sa ilalim ng mga piraso ng kahoy. Sa unang tingin pa lamang, naniniwala na ang mga investigator na maaaring ito ang mismong sandatang ginamit sa pagpatay kay Joel. Dahil napakahalaga ng impormasyong ito, hindi lamang si Shane ang isinailalim sa interview. Nalaman din ng mga detective na ang unang nakakita pala sa laptop ay ang kanyang kinakasamang si Lauren. Ayon kay Shane, siya lamang ang nagpasyang magsuko nito dahil ayaw niyang madamay ang kanyang partner sa isang seryosong investigasyon. Dahil dito, dinala rin ng mga pulis si Lauren sa presinto upang alamin kung pareho ba ang kanilang magiging salaysay. Sa loob ng maraming oras, paulit-ulit silang tinanong ng mga detective. Sinubukan silang paghiwalayin, inulit ang parehong mga tanong at inobserbahan kung may magbabago sa kanilang mga sagot. Ngunit sa kabila ng matinding pressure, nanatiling pareho ang kanilang kwento. Pareho nilang itinangging may kinalaman sila sa pagpatay at iginiit na nakita lamang nila ang mga ebidensya. Hindi pa rin nakontento ang mga investigator. Kumuha sila ng fingerprints at DNA samples mula kina Shane at Lauren. Kung sila nga ang salarin, tiyak na may magmamatch sa mga ebidensyang nakuha sa crime scene at sa duguang kutsilyo. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang resulta ng laboratory examination. Parehong hindi tumugma ang DNA ni na Shane at Lauren sa mga bakas ng dugong nakuha sa kutsilyo, sa laptop at sa mismong crime scene. Sa isang iglap, nawala sila sa listahan ng mga pangunahing suspect. Bagamat malaking tulong ang kanilang impormasyon upang mahanap ang mahahalagang ebidensya, malinaw na hindi sila ang taong hinahanap ng mga pulis.
Muling tila natigil ang buong investigasyon. Lumipas ang mga linggo na walang bagong pag-usad. Unti-unti nang nag-uumpisang isipin ng ilan sa Filipino community na baka hindi na kailanman mahuhuli ang pumatay kay Joel. May mga nagsimulang magsabi na baka isa na naman itong kasong tuluyang malalamon ng panahon at magiging isa na lamang cold case. Ngunit habang tahimik ang lahat, may isang grupo ng mga detective ang patuloy na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Sa halip na ituon ang buong pansin sa robbery theory, sinimulan nilang siyasatin ang personal na buhay ng mag-asawa. Isa-isang sinuri ang kanilang mga cellphone, mga tawag, at mga text messages. Dahil karamihan sa mga mensahe ay nasa wikang Filipino, humingi pa ang mga investigator ng tulong sa isang Filipino translator upang maisalin ang bawat usapan sa Ingles. Habang binabasa nila ang daan-daang mensahe, may isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Franco. Sa una ay tila isa lamang siyang kaibigan ni Divina. Ngunit habang mas lumalalim ang pagsusuri sa kanilang mga pag-uusap, unti-unting nabunyag ang isang lihim na matagal nang nakatago. Hindi lamang pala sila magkaibigan. Nagkaroon sila ng romantikong relasyon habang nasa Pilipinas pa si Joel at ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang komunikasyon kahit dumating na ito sa Canada. Biglang nagbago ang direksyon ng buong kaso. Naalala ng mga detective na na-interview na nila noon si Franco bilang bahagi ng routine investigation. Ngunit dahil wala pa silang nakikitang malinaw na motibo noong mga panahong yon, hindi nila siya itinuring na pangunahing suspect at hindi rin sila humingi ng DNA sample mula sa kanya. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Bit-bit ang bagong natuklasang ebidensya mula sa cellphone ni Divina. Muling pinuntahan ng mga investigators si Franco at humingi ng DNA sample. Pumayag naman siya. Marahil ay inakala niyang wala ring anumang mag-uugnay sa kanya sa krimen. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, dumating ang pinakahihintay na resulta ng forensic laboratory. Ang DNA ni Franco ay ganap na tumugma sa mga bakas ng dugong nakuha sa kwarto ni Joel, sa duguang kutsilyong natagpuan sa basurahan, at maging sa laptop na itinapon matapos ang krimen. Sa wakas, matapos ang ilang linggong paghahanap, nasa harap na ng mga detective ang taong matagal nilang hinahanap. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad silang nagtungo sa construction site kung saan nagtatrabaho si Franco. Habang abala ito sa kanyang trabaho at walang kaalam-alam na papalapit na ang mga pulis, pinalibutan siya ng mga awtoridad at ipinaalam na siya ay inaaresto. Kaugnay sa pagpatay kay Joel Zalzos. Ngunit ang tunay na sorpresa ay hindi ang mismong pag-aresto, kundi ang mga salitang bibitawan ni Franco sa mga susunod na araw. Mga salitang maglalantad sa isang lihim na relasyon, isang nakamamatay na komprontasyon, at isang depensang hahati sa opinyon ng publiko. Ilang buwan matapos ang pag-aresto kay Franco, formal siyang sinampahan ng kasong murder. Ang balita ay mabilis na kumalat sa Filipino community sa Alberta. Marami ang hindi makapaniwala na ang pangunahing suspect sa brutal na pagpatay kay Joel ay isa ring Pilipino. Ngunit mas malaking pagkabigla pa ang naghihintay sa publiko. Dahil sa pagpasok ng kaso sa korte ay isa-isang mabubunyag ang mga lihim na matagal nang itinago ng mga taong sangkot sa trahedya. Noong Nobyembre 2013, nagsimula ang paglilitis. Determinado ang prosekusyon na patunayang si Franco ang pumatay kay Joel at hindi ito simpleng aksidente o self-defense gaya ng kanyang inaangkin. Isa sa pinakamahalagang ebidensyang iniharap nila sa korte ay ang audio recording ng naging pahayag ni Franco matapos siyang maaresto. Sa recording na yon, inamin niyang siya ang sumaksak kay Joel. Hindi na naging usapin kung sino ang pumatay, kundi kung ano ang tunay na nangyari sa loob ng bahay.
Nang dumating ang pagkakataon ni Franco na tumistigo, hindi niya itinanggi ang kanyang naging relasyon kay Divina. Inamin niyang nagsimula silang maging magkasintahan habang nasa Pilipinas pa si Joel at naghihintay na maaprubahan ang kanyang visa patungong Canada. Alam niyang may asawa si Divina, ngunit nanaig umano ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon ay naging lihim ang kanilang relasyon. At kahit dumating na ang araw na naaprubahan ng visa ni Joel, sinabi niyang sinubukan nilang wakasan ang kanilang pagmamahalan bilang paggalang sa pagsasamang muli ng mag-asawa. Ngunit ayon kay Franco, kahit natapos na ang kanilang relasyon, hindi sila tuluyang naputol ng komunikasyon. Madalas pa rin silang magkausap sa pamamagitan ng text at chat. Dahil pareho silang bahagi ng Filipino community sa Alberta, hindi rin nila maiwasang magkita sa mga salo-salo at pagtitipon. Sa bawat pagkakataong nakikita umano niya sina Divina at Joel na magkasama, lalo raw siyang nahihirapang tanggapin ang sitwasyon. Kalaunan ay nalaman ni Joel ang tungkol sa naging relasyon ni Divina at Franco. Ayon sa mga testimonya sa korte, nasaktan at nagalit siya nang matuklasan ang katotohanan. Gayunpaman, matapos nilang mag-usap bilang mag-asawa, nagpasya siyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang pagsasama. Gusto niyang kalimutan ang nakaraan at magsimula muli sa Canada kasama ang kanyang asawa. Dito nagsimulang magkaiba ang bersyon ng magkabilang panig. Ayon kay Franco, hindi raw tuluyang natapos ang tensyon sa pagitan nila ni Joel. Sinabi niyang ilang ulit umano siyang tinakot ng biktima at sinabihang maaari siyang mawalan ng trabaho, hindi mabigyan ng permanenteng status sa Canada, at ma-deport pabalik ng Pilipinas kapag isinumbong ang kanyang naging relasyon kay Divina. Dahil dito, sinabi niyang nabuhay siya sa takot sa loob ng ilang linggo. Pagdating ng Enero 4, 2011, nagtungo raw siya sa bahay ni Joel at Divina upang makiusap. Ang layunin umano niya ay kausapin si Joel at hilinging huwag na siyang isumbong sa mga awtoridad. Ngunit ayon sa kanyang salaysay, mabilis na uminit ang kanilang pag-uusap. Sinabi niyang sinuntok siya ni Joel at maya-maya ay tumalikod ito at yumuko na tila may kukunin sa ilalim ng unan. Sa sandaling yon, inakala umano ni Franco na kukuha si Joel ng baril o kutsilyo. Dahil sa takot, sinabi niyang hinugot niya ang kutsilyong dala niya at paulit-ulit na sinaksak si Joel bago pa umano siya maunahan. Habang nagsasalita sa witness stand, hindi napigilan ni Franco ang kanyang emosyon. Ilang beses siyang umiyak habang inuulit na wala raw siyang planong pumatay at ang lahat ng kanyang ginawa ay bunga lamang ng matinding takot. Ngunit sa ilalim ng masusing pagtatanong ng prosekusyon, lumitaw ang isang napakahalagang detalye. Ang bagay na inakala niyang kukunin ni Joel bilang sandata ay hindi pala baril, hindi rin kutsilyo, kundi ang sariling cellphone na nito. Para sa prosekusyon, mahirap paniwalaan ang depensang self-defense kung ang biktima ay nagtamo ng 20 saksak, kabilang ang 2 tumagos sa puso. Ipinunto rin nila na matapos ang insidente ay hindi humingi ng tulong si Franco. Sa halip, itinapon niya ang laptop ni Joel at ang duguang kutsilyong ginamit sa krimen sa isang basurahan. Mga ebidensyang kalaunan ding natagpuan at naging mahalagang bahagi ng kaso. Ang mga kilos na ito, ayon sa prosekusyon, ay hindi kilos ng isang taong napilitang ipagtanggol ang sarili, kundi ng isang taong sinusubukang itago ang kanyang ginawa. Isa pa sa mga argumentong tinalakay sa paglilitis ay ang sinasabing takot ni Franco na ma-deport dahil sa naging relasyon nila ni Divina. Gayunpaman, ipinakita sa korte na ang pakikiapid o pagkakaroon ng relasyon sa isang babaeng may asawa ay hindi batayan ng gobyerno ng Canada upang automatikong ipa-deport ang isang tao. Dahil dito,
Lalo pang kinwestiyon ng prosekusyon ang katwiran ni Franco kung bakit umabot sa isang nakamamatay na komprontasyon ang kanilang pag-uusap. Matapos ang ilang linggo ng paglilitis, dumating ang araw ng hatol. Isa-isang ipinaliwanag ng hukom na si Justice Craig Jones ang kanyang naging pagsusuri sa lahat ng ebidensya. Ayon sa kanya, hindi siya kumbinsidong napatunayan ng prosekusyon na planado o pinag-isipan ni Franco ang pagpatay bago ito nagtungo sa bahay ni Joel. Dahil dito, hindi niya siya maaaring hatulang guilty sa first-degree murder. Ngunit nilinaw rin ng hukom na hindi nito binabago ang katotohanang si Franco ang pumatay kay Joel. Ang dami ng saksak, ang lakas ng ginamit na puwersa, at ang kabuuan ng mga pangyayari ay sapat upang mapatunayan na responsable siya sa pagkamatay ng biktima. Sa huli, hinatulan si Franco ng second-degree murder. Ang kanyang parusa ay habambuhay na pagkakakulong na may pagkakataong makapag-apply para sa parol matapos ang itinakdang minimum na panahon sa ilalim ng batas ng Canada. Habang nagtatapos ang kaso sa loob ng korte, may isa pang laban na kinaharap ang pamilya ni Joel. Libu-libong kilometro ang layo ng kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas at wala silang sapat na kakayahang pinansyal upang maiuwi ang kanyang labi. Dahil dito, nanawagan ang kanyang kapatid sa Filipino community sa Calgary at sa iba pang bahagi ng Canada. Sa pagtutulungan ng maraming kababayan, nakalikom sila ng sapat na pondo upang maipauwi ang labi ni Joel sa Cagayan de Oro at mabigyan siya ng maayos na burol at huling pamamaalam. Ang pangarap na minsang nagdala kina Divina at Joel sa Canada ay nagtapos sa isang trahedyang walang sinuman ang nag-akala. Isang lihim na relasyon, isang desisyong hindi na ituwid sa tamang panahon, at isang sandaling pinairal ang galit at takot ang tuluyang sumira sa buhay ng tatlong Pilipino at ng kanilang mga pamilya. Hanggang ngayon, nananatiling paalala ang kasong ito na ang katotohanan ay maaring maitago sa loob ng maraming taon. Ngunit darating at darating, ang panahon na ito ay lalabas. At kapag nangyari iyon, ang bawat desisyong ginawa sa nakaraan ay may katumbas na pananagutang hindi na maaaring takasan. Maraming Pilipino ang umaalis ng bansa, dala ang iisang pangarap, ang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Gaya nina Joel, Divina at Franco, lahat sila ay nagpunta sa Canada na may pag-asang magsimula ng panibagong buhay. Ngunit sa halip na maging kwento ng tagumpay, nauwi ito sa isang trahedyang nag-iwan ng matinding sakit sa lahat ng taong naiwan. Ipinapaalala rin sa atin ng kasong ito na ang mga lihim, pagsisinungaling at mga problemang hinahayaan nating lumaki ay maaaring humantong sa mga desisyong hindi na natin mababawi. Isang maling desisyon lamang ang maaaring tuluyang magbago ng buhay ng maraming tao. Sa huli, wala talagang tunay na nanalo sa kasong ito. Isang buhay ang nawala, isang pamilya ang naulila, at isa pang buhay ang nauwi sa habang buhay na pagkakakulong. Isang malungkot na paalala na ang galit, selos, at padalos-dalos na desisyon ay maaaring magkaroon ng napakalaking kapalit. At bago tayo magtapos mga kabayan, saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito? I-comment ninyo ang inyong bansa at lungsod. Gustong-gusto naming makita kung hanggang saan na nakakarating ang ating mga kwento. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Patuloy naming bibigyan ng boses ang mga kwentong hindi dapat makalimutan. Aalalahanin ang mga naging biktima at magbibigay ng kamalayan sa mga panganib na maaaring kaharapin ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Kung mahilig ka sa mga totoong crime stories, malalalim na investigasyon at mga kaso ng OFW na nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot, samahan mo kami
sa mga susunod pa naming kwento. Thanks for watching and we'll see you in the next video.